beloved Boss Mike Cervera. Sino? Si Gute. Nagbabalik po kami. At gulat ako. Nakita ko yung mukha ko. Ano na yung tanong mo, doktora? Hindi na nakita si Gutesa. Sabi nung aking panaginip, patay na raw. Alam mo ba yan? Patay na raw. Sabi sa panaginip ko. Gutesa? Oo. Oh. Patay na daw eh. Siyempre, ano pa yan? Tapos bibintang sa presidente. Ha? Bibintang sa presidente. Yun na nga, ganun. Alam mo naman yung mga yan eh. Di ba? Napakasimple ng style. Pero tinan mo itong speaking of Gutesa, nakukumpara tuloy si Gutesa dito kay Ramil Madriaga eh. At least si Gutesa kasi, yung statement niya, nagpapatunay, siya lang din. Oo. Walang ibang... si Madriaga, yung mga statement ni Madriaga, yung nagpapatunay, unang-una dito yung Facebook niya pa lang eh. Di ba yung Facebook niya pa lang, doon pa lang nagpapatunay na Magkakilala talaga. na konektado yung affidavit niya doon sa sinasabi niya, natutugma. Kaya nga ginawa ng mga DDS diyan, ni-report yung yung Facebook page, account ni Madriaga. Oo. Tinake down. Tinake down nila ng Facebook. Di ba sabi nga nung yung Kabangbang ba yun? Kabangbang? Yung PSG ni Digong. Hindi naman namin kilala yan si Madriaga, ganun siya ganun. Yun pa naman pala, nagpapatunay pala dito na may mga picture sa Facebook na si Madriaga talaga nasa PSG. Diba? Pero wala siya sa grounds. Nasa nasa headquarters. Siya yung nagte-training. So, 'di ba ngayon naniwala yung mga DDS kita nyo, sinabi nga ni Kabangbang na hindi kakilala. 4,000 yung PSG natin. Grabe, no? Yung grounds malamang mga 1,800 ating nasa grounds eh. Pero kapag kasama yung opisina, pati yung mga training, mga 4,000 lang. mga 4,000. Makakakilala ba yung mga yan sa 4,000 na yan? Oo nga, sa dami. Sa dami ng mga yan. Iba. Hindi, tsaka... Especially magkaibang department pa sila, di ba? At saka baka close in naman si Madriaga. Close in. Sa bagay, mainit kasi ngayon. Tsaka may picture kasi siya, nagte-training kasi siya. Buti na lang kamo, may nakapag-screenshot yung Billionaire News Channel. Siya yung nakapag-screenshot ng mga pictures na yun. Hindi, meron din kopya si yung isang kasama natin. Si Pebbles. Hindi. Si Nyulo. Si Nyulo na Nyulo. Kinuha na lahat yung mga screenshot doon sa Facebook nung Kasi alam naman natin na i-take down, di ba? Marami pang mga yung yung isa pang example dito yung yung may epilepsy daw si Ramil Madriaga. Yun naman pala, yung isang Madriaga naman pala yung may epilepsy. Kaya nga. Di ba? Hindi, kahit may epilepsy siya, anong connection? Anong connect nga? Hindi, kasi PSG eh. Ba't nila in-approve? Para patunayan na hindi yan PSG. Ganon. Kung controlled. Diba? Kasi may tinatawag na controlled. Basta uminom kang gamot, wala kang pwede ka magtrabaho. Parang discrimination masyado. Depende. Kasi kumbaga, kung may hypertension kayo, sabihin hindi ka na pwede magtrabaho. Depende. Medically, depende. Kung medically, naman siya cleared, pwede pa rin siya magtrabaho. Tsaka yung mga sinasabi ni Madriaga, sinabi niya sa Quadcom dati yan eh. Nagko-collab dun sa mga sinabi sa Quadcom eh. Kumpara mo kay Gutesa, as in, wala talaga si Gutesa talaga. Yung mga sinasabi niya, nagpapatunay lang din naman, sarili niya lang din eh. Tapos peke pa yung peke pa yung notaryo. Kaya nakakainis kasi sa kanila, hindi nila nare-realize, dinidestabilize nila masyado yung government, nadidestabilize masyado yung economy mismo ng Pilipinas. Yun na nga na hindi alam ng taong bayan na ang pinaparusahan ng mga kulto ni Duterte, yung kabuuan. Hindi ho yung dahil galit sila doon yun lang nasasaktan. Hindi ho. Ang nasasaktan yung buong Pilipinas. Buong Pilipinas na Yung apektuhan. yung pag-peke, yung kay Gutesa pala, kasi yung sinasabi nila dati, peke daw yung pirma nung affidavit ni Gutesa. Hindi pala pirma lang yung peke. Peke rin pala pati yung stamp. Pati yung dry seal peke din pala. Yung pag-notarize daw, fake. Notarization fake. So, tinakot-takot pa ni Marcoleta, Oo, takot-takot pa ni Marcoleta. Tayo to senador niya din sa Pampanga. Di ba yung inano lang kasi nung pumirma, hindi ko pirma yan. So yun lang ayun lang alam natin, mali yung pirma. Yun pala, mali pala lahat.
Yan Pati yung problema. stamp, pati yung yung dry seal, peneke. Di ba tinakot-takot niya na, ikaw, ididimanda kita. Sabi pa nga ni Marcoleta, di ba? Yun yung pananakot niya doon. Doon mo makikita na na mahusay talaga itong si Ping Lacson eh. Kasi ang gusto ni Ping Lacson doon, gusto ni Marcoleta magkaroon pa ng hearing. Oo. Sabi ni Lacson, di ba anong hearing? Pumunta lang tayo doon sa sa mismong RTC, tingnan natin doon kung kailangan ba ng hearing. Oo nga. O di ba? Oo, tama. Hindi tulad si Marcoleta kasi gusto pa ata ng grandstanding eh. Oo nga. Actually, pasalamat sila. Cool-headed lang si Senator Ping Lacson. Knowing him na, diba sa military, buti hindi siya sinuntok. Kung ako suntukin ko. Si Marcoleta. Di, ang kulit no? Pero tingnan mo mas matanda si Lacson doon kay Marcoleta. Diba? Pero pag titingnan mo yung muka, Mo. mas matanda si Marcoleta tingnan. Oo. Siyempre, yung pagsasalita kasi niya, siyempre nakakabastos. Pag Kasi Marcoleta kasi pag tumawa tsaka ngumiti, umiyak, isa mo ka eh. Di mo alam kung ano pa, galit ba to? Ano ba to? Grabe ka naman. Nito naman, di ba? Pag ngumiti, akala mo galit pa rin eh. Di mo malaman kung anong klaseng kaya ka dati, ang galit lang sa kanya, yung mga ABS-CBN. ABS-CBN. Ngayon, dumoble-doble na ang galit sa Hindi, kanya. pati yung mga INC iba. Kapanalig. Oh. Hindi, ito nung rally nila nung January, pumunta ako doon eh. Ikaw pumunta ka rin doon, di ba? Oo. Sa Luneta. Oo. Pero nung mismong rally mismo nila pumunta ako doon, nakita ko talaga nung nagsalita si Marcoleta, daming umalis eh. Oo, nag-aalisan eh. Nakita ko talaga Kasi nagalitan ginawa nilang political yung pananawagan ng mga INC. Yun yung naging pangit dun sa Tingnan mo yung magsalita si Manang Aimee, pinahinto naman. O, di ba 3 araw dapat? Pero ano nangyari? O, hanggang 2 araw lang. Hinto na. Kasi syempre alam naman nila ang tatamaan yung INC mismo. Hindi mas kasi kumbaga sasabihin ng mga tao bakit pinayagan? Mayada. Kasi maling-mali naman talaga. 'Di ba? Hindi pwedeng ganoon. Pero- Idol ko pa naman dati 'di ba? Sino si Marcoleta? Hindi, si Senator Ivy. Si Ivy. Mga Aimee yan. Oo. Hindi, pero Dati. Hindi, pero dati nung nanalo si PBBM dati bilang presidente, kita mo sa survey kaagad na number 1 kaagad si Amy sa mga pagkasenador. Hindi ko nga alam ginagawa ng mga survey yan kaka-election lang nagpapa-survey kaagad. Pero number 1 si si Amy noon. Tapos ngayon muntik matalo. Oo. O kung nakampanya na sana itong si Ben Tulfo, hindi kasi nakampanya eh. Hindi nga. Mayabang din kasi ito si Ben Tulfo eh. Gustong gayahin yung kuya. Oo. Yung kapatid. Oo. Kung Nga pala. Ito na. Singit nga natin to. Yung doon sa showbiz muna tayo isa. Yung yung nag-o-offer ng 250. Ay, sino ba yan? Hindi ko kilala. Oo. Hindi ko Alam mo ko ba kilala yan? yung sinasabi mo. Hindi ko alam. Hindi mo ba kliyente yun? Hindi, sino ba yan? Hindi ba nadala ni yun sa'yo? Pag-trending yun eh. Maingay. Alam niya ata. Mukhang alam niya ata. Yun. Nagmamang-maangan lang ata to eh. yung nagngangalang Chelsea. Chelsea. Oo. Saan yan? Sa Viva Max. Kasi yung iba doon, alam mo naman, di ba? Dating yung... Chika babes mo. Huwag ka nga maingay. Kaibigan lang. Dumaan na pala sa'yo. Kaibigan lang. Di ba? Kaibigan lang. Mga kaibigan doon eh. Ngayon, meron daw offer 250 hanggang 300. Ooh. Yun, itip lang daw yun ha. Ay, big time. Kasi ang tanong, maliwanag, sumagot daw si Tulfo eh. Sumagot na. Sino Tulfo na Rapi? Oo. Tip niya lang daw yun. Senator, ang tanong kasi, may nag-offer na ba sa'yo ng indecent proposal? Hindi naman tayo mga tao pag sinabing indecent proposal. Alam mo na yun, di ba? Yung pera kapalit ng bang-bang. Ng indecent. Oo. Si Senator, hindi, tip ko lang yun, Eka. Hindi, pero kasi 350,000, ano lang yun? Baril lang sa kanya yun. Siyempre naman. Baka isang araw lang sa, yun eh. Rapid Tulfo in action yun. Hindi, doon sa Pinakamayaman content, na sa YouTuber yan eh. Si, Oo. Siyempre, aware tayo kung magkano kitaan sa YouTube sa ganong klase kay Rapid Tulfo. Malaki talaga yan. Malaki yan. Bilang anong sa isang babae, pagka ganun ng lalaki, ano sa inyo yun?
Ikaw naman, kahit siyempre, kahit naman siguro lalaki ka, Hindi, kunyari lang. Oh. Ikaw, asawa ng isang lalaking gano'n na, Siyempre, ayaw mo. Ihiwalay natin si Rapi Tulfo. in general. In general, may asawa kang gano'n. In general, na nag-o-offer ng ganong kalaki sa mga, hindi na nga ganong kalaki. Wag na. Hindi na ganong kalaki. Nagbabayad sa mga ganong babae. Ano Siyempre, mararamdaman mo bilang asawa? unang-una, dapat alam niya, ito na naman, Syempre, kasi ako, syempre, iba yung pananaw ko kasi doktor nga ako. Kasi may isang cancer na lilipat dahil nagkakaroon ka ng cervical cancer dahil sa multiple partner. So, hindi dahil yung babae ang may multiple partner, kundi dahil yung lalaki ang may multiple partner. So, ipapasa niya yung HPV na virus dun sa babae. Pero yung lalaki walang symptoms. Wala. Pero yung babae, yung HPV virus na yon pwede maging cervical cancer. Ganun pala. Kahit- Ano sintomas nun? Wala. Bleeding. Di sa lalaki wala. Wala. Sa lalaki, wala. Pero carrier ka. Carrier ka. Oo. Kaya nga, tapos, ngayon, ang problema, kung hindi ka, Ito na, usapan doktor na to. kaya nga sabi sa'yo, maganda magkaroon eto ng na. medical, Sige, maganda yan. Ngayon, ang nangyayari, kunyari, si Takero, kunyari, babaero, Ngayon si Wag ako, Takero, kasi ikaw alam na, so, ikaw hindi kunyari, ito kunyari. So, kunyari, babaero siya. Tapos, kunyari, gusto niya, linggo-linggo, iba-iba. Para naman, iba-iba naman. Parang buffet ba? Ganon. Wala kang kilalang gano'n, Wala kang kilalang gano'n. Parang meron. Ngayon, syempre, iba-ibang babae. So, unknowingly, yung babae may virus. So, napunta ngayon kay Takero. Si Takero, next week, iba na naman ang kabupay. Kabupay. So, nalipat dun sa kabupay. Ngayon, sa kabupay niya, after 10 years, nag-develop pala yung virus, cervical cancer. Kaya diba yung HPV na vaccine na nauso ngayon, hindi na siya ini-inject sa babae. Sa lalaki ini-inject. Kasi sila ang carrier. So, para hindi nila malipat dun sa babae, ikaw dapat ang may vaccine. Lalaki na dapat ang may vaccine. Kailangan na natin tong sabihin sa mga kaibigan natin. Delikadong mga asawa. Yung may mga... Pangalanan mo na kung sino. Oo, may mga ganun kasi. Kaya nga sabi sa'yo, maganda ang medical information na vlog. Kasi minsan hindi alam yung mga ganun. So, kailangan pala, doktora, sa panahon ngayon, walang sintomas, walang kahit na Pagka cervical cancer kasi, magkakasintomas ka na pag nasa late stage ka na. So, usually, ang useful doon, pap smear. Knowing ang pap smear kasi sa Pilipinas, ang nakakagawa lang yung mga may kaya. Tapos, ipapagawa lang pag naalala nila. Hindi katulad sa ibang bansa, requirement na every 3 years, every year, papagawa mo. Sa Pilipinas, so far, ang requirement dapat every year. Kasi hindi pa tayo clear sa virus na yun. Kaya ngayon, ang ini-implement, yung mga high school na mga lalaki, yung ini-injection na ng vaccine. Kasi paglaki nila sila ang maglilipat-lipat ng virus. Hindi, ang dami kasing virus na nakukuha sa ganyan Kaya nga. Pero yun yung isa sa delikado. Iba pa yun sa STD. Iba yung STD is instant yun. After 2 days, meron ng symptom. Symptoms sa lalaki. Ililipat mo dun sa kapartner mo. Ano sintomas nun? Iba-iba. Pero iba yun yung sinasabi na tulo. Iba-iba. Ganon? Iba-iba So, din. yung- Nalilipat din yun. Pagdating dun sa doktora sa tulo, yan ba doktora? Iba-iba rin yun? Klase ng tulo? Iba-ibang, may gonorrhea, may syphilis, may chlamydia, iba-iba din. Yung kay Tulpo, ano kaya kay Tulpo? Ayun, hindi, from Tulpo napunta doon Wala, may symptoms ba siya? Unang may symptoms ba siya? Disclaimer po yan, Hindi, from Tulpo kasi napunta doon yung usapan. Ayusin mo ba? Hindi, Hindi pala. In general lang yun. General yun. In general. Teka muna, doktora. So, ano yun? Syphilis, Gonorrhea, Gonorrhea, chlamydia, trichomonas. Iba-ibang klase yun. Paano yun? Di ba iba rin gamot? Paano mo malalaman na... Actually, ang pinaka-safe, azithromycin. Or, pag grabe, papa-inject ka ng Hindi penicillin. nga, hindi nga, doktor, Ang tanong ko, paano mo malalaman na isa doon yung tumama sa'yo?
After several days, may symptoms ka na. Halimbawa, symptoms. Ano symptoms nung Para isa para doon? At syempre, may iba ka nararamdaman dun sa ano mo, sa penis mo. Ay, talaga? May kakaiba, may iba. Biglang lalaki, biglang mamamaga, tapos may tumutulo, may Ang laki. mabahong lumalabas. Ang laki. Iba-iba. Ah. Pag pinabayaan mo, Meron pero bang lumalaki? meron kasing Kailangan sinatawag ko na lumalaki. neurosyphilis. Yung neurosyphilis, kunyari pinabayaan mo yung symptoms ng syphilis, di mo pinansin. Pwedeng pumunta sa utak. Ano yung syphilis naman yun? STD din yun. Ano naman yun? Tulo rin? Oo. Ano rin siya, sexually transmitted disease din siya. Pag napabayaan mo, pwede siyang umakyat hanggang utak. Tapos, yun ang malalaang symptoms. Diba nung unang panahon, walang gamot dyan, natatanggal ang ilong. Ang laka. Yung pala yun. Siya nakukuha yun, doon lang. Oo. Eh, Palipat-lipat. Paano nga nakuha yun sa tao na may Kasi minsan, syempre, yung mga malamang hygiene. yung mga hindi, nilipat, kunyari, si Takero na naman. Syempre. O kunyari, nakipag buffet siya dun sa isang babae. O, the next day, gusto niya ulit mag-buffet. So, hindi pa lumalabas yung symptoms, pero nag-buffet na siya. O, napasa niya na dun sa isang babae. Ang tanong ko nga, Doktor Ray, nandoon na yun eh. Bilang ako, halimbawa, sa akin mag-uumpisa yon. Paano ko nakuha yun? Hindi dahil sa bengbangan o buffet. Hindi, doon lang yun. Ah. Doon lang. Kaya diba nagtrabaho nga ako sa Australia ng matagal. So usually dumarating sa amin yung pasyente at sasabihin sa akin, "Doctor, I need you to do an STD profile for me." Ibig sabihin nun, itetest ko lahat. Yung So, profile. sasabihin ko, why? I have unprotected sex with unknown person. So, guess ko na. Kasi merong profile pala. Andun na lahat. Andun Andun na lahat. lahat. Ngayon, kung ano yung lalabas sa test, ay, doon matutumbok. Doon ka magpa-positive. Doon matutumbok kung anong klaseng Kung anong klaseng STD. STD meron ka. Tapos, Sa kung ano profile yung pala, appropriate may na profiling gamot. pala siya. Ba't alam mo, Isa, nagkaroon ka Hindi, niya? Baka nagpa-profile na. hindi, nagpa-profile ako dati ng ng HEPA. Yung AABCD. Oo, ABCD. nagkaroon ako Doktora, yan. alam mo naman. Kaya ako mausis at nagtatanong kasi hindi ko pa naranasan yung mga yan eh. Akala. Ay, baka nag-iingat ka para sa mga future. Nag-iingat lang to. Nag-iingat Wala. sa future reference. Hindi ko pa nararanasan yan kahit isa dyan eh. Diba kaya yung mga iba, yung mga sanay gumawa ng ganyan, ang ginagawa nila, pag nakipag-buffet sila sa unknown person, may baon silang penicillin. Right after ng ganon, inom agad sila ng antibiotics. Ganun. May kadakuan tipa. Pwede ba yun? Ganon minsan ang ginagawa nila. Baka O yung mga sanay na talaga. baka ano. mamaya, Doktora, ano natin. Pero depende sa katawan yun, di ba? Kung Hindi natin nire-recommend Kasi baka magka-resistance ka naman. Kumbaga, hindi mo kailangan yung gamot, uminom ka ng gamot, masasana yung katawan mo sa ganong gamot. Pag kailangan mo na talaga yung ganong gamot, baka hindi na umepek. Doktora, liwanagin natin, hindi natin nire-recommenda Ay, yan. wag, bawal yan. Hindi po namin nire-recommenda. Ito po napag-uusapan lang, kwentuhan lang po. Ano? Diba? Ay, actually yan, dapat talaga na didiscuss. Lalo na kasi, diba, nauso ang mga call center. Dahil sa nauso yung call center, kung papansin nyo, tumaas ang HIV. Yan na nga. Dahil dyan sa... Bakit ibig sabihin sa call center, Doktora, maraming ganon? Kasi, imagine mo, sino ba ang mga nasa call center? Ang profile nila is 30 years old pababa. Tapos, hating gabi, nasa labas ka. O ngayon, may freedom kang gawin ng gusto nyo. Kasi walang tao, walang bantay. At yun nangyayari. Oo nga, kasi meron akong At saka ang mga Hindi, meron akong kakilala, ganun daw. Yung, alam mo, sabi niya, alam niyo, bro, ang sarap sa call center. Ngayon, iba. Bukas, iba na naman. Ganun daw sila. Sa call center. Ang mga kabataan ngayon, iba. Iba, sila, since hindi na masyadong nagbibigay ng information tungkol sa sexually transmitted diseases, HIV, hindi katulad nung time natin, natakot tayo dahil yung sa story ni Sarah Salazar. Oo, natakot tayo noon. Kasi rampant dun yung Kaya ngayon, wala pang malinaw na gamot dati sa HIV Ngayon, hindi na, na sila. Masyado na sila agresibo. Wala kaming pakialam. Oo. Yulo nga, yulo eh. At saka siguro kasi na-access nga nila yung mga Pornhub, yung mga ganun. Ay, meron ba nun? Yung favorite. Hindi
Hindi ko alam yun. Ano ba yun? Ano meron doon? Yung sa mga Wait ano, nga, diba? titignan ko nga. Diba? Ang mga ano ngayon, yung mga site ngayon kasi easily accessible sa mga bata kasi may internet, may cellphone sila. O, Saka parang hindi na rin takot kasi ngayon kasi namamanage na yung ganyang sakit oo. Hindi na sila Parang takot ngayon, ako masyado. naman namamanage naman yung sakit na ganyan. May Pero hindi nila, kasi tsaka hindi nila alam, may long term repercussions kasi yung mga ganong sakit. Nakita mo Masyado na. ka naman serious. Hindi ko makita, wala akong signal. Hindi, di ba? Yung Pornhub. Di ba marami na silang mga ganun na Oo. site? Meron ganon. Hindi po namin pinopromote po Actually, wina-warn po namin kayo. Wina-warn namin kayo. Na, lalo na kung meron kayong mga anak na parati na lang nasa labas or yung age napapansin nyo na medyo iba-iba ang kasama. Oo. Kasi noong time namin, pagka napansin na iba-iba yung kasama, hoy, iba na naman kasama mo, ano ba yan? Di ba may ganun tayo dati? Ngayon hindi Huwag na. yung gagawin nyo, masama ho yung Oo. iba-iba lagi kasama, ha? Wina-warn po namin kayo, lalo na yung mga anak nyo. Oo. Diba? Kasi meron po yung kasi ngayon feeling ko, yung generation natin, Ayun. medyo mabait sa anak. Wala, hindi naniniwala sa yung mga viewer. Teka. Doktora, may tanong ako. Paano yun yung mga may mga politikong ganun, yung maraming mga partner? Ayun na. Isa sa Baka Monday, career, Tuesday, Wednesday, Thursday, baka Friday. career din sila, Hindi kaya? Baka naman kasi, alam mo yun, minsan baka mamaya display na lang. Oo. Display na lang. Para lang masabing macho. Ay, hindi naman yun eh. Alam mo, mas macho sa akin yung isa lang eh. Sino? Yung isa lang yung partner mo eh. Hindi nga sila, kaya siguro sila marami, feeling nila macho sila. Oo. Kasi kumbaga, may babae si kailangan may babae din ako. Para Hindi- sikat. Hindi ka machohan yun, Oo. doktor eh. Kaya, Kaya nga hindi ko pinagdadaanan yung mga ganyan eh. Sa totoo kaya lang. actually, mas maganda yung paninindigan ng lalaki na isa lang. Kaya Parang si Ma'am Jen lang, lang. Yun, Ganon. Diba? Dapat isa lang. Bakit? Ha? Meron bang dito? Nagdalawa, nagtatlo? Dapat isa lang. Nagpaiba-iba? As a rule, turuan nyo po yung mga anak nyo. Oo. Isa lang, Pag isa off-air lang. siguro maraming naka-on-air pa kasi. Pero kaya nga dapat actually malegalize na yung divorce. Ayun na nga eh, no, doktor? O kaya kung ayaw nilang divorce, may isa pa ako naisip. Ano? Dapat meron lang every 10 years, pwede mong i-renew. Parang lisensya. Oo. Meron ganun din sa ibang bansa, di ba? Nire-renew yung... Mag-renew nila. Para, tignan mo maraming babait na asawa. Kasi Oo. pag malapit, di ba yung mga driver's license, pag malapit na sa renewal, medyo mabait ka kasi baka mabawasan kang points. O, pag malapit na yung renewal nung kasal nyo, syempre bait-baitan ka muna kasi baka hindi pa rin. Pwede, no? Diba? Oh, Kasi, pwede. tsaka, or illegalize nila yung divorce. Kesa naman, sa nang bababae or Kaya nang lalaki. Oo. Mas pangit. Para sa akin, Oy, mas pangit. hindi naman lagi lang lalaki ng bababae. No, May mga lalaki. babae rin ng lalaki. May lalaki rin na lalaki din. At meron din nga lalaki ng lalaki. Iba na ngayon. Yung babae ng bababae, yung lalaki ng lalaki. Oo. Marami na ngayon. Diba? Maraming kaso na ngayon. Ay, nako. Anyway, inabot na tayo ng oras. Oo. Doktora Leco at Insan Taquero. Asaya, no? Kasi may kasama tayong doktora. At saka hindi lang yan. Ang expertise niya talaga sa balat. Yan. Pagpapaganda. Ganon. So, gusto ko magpabatak ng mukha. Sabi ko siya sa'yo. nag-aalaga ng pesko eh. Si Doktora Amy Lec. ba? Sa inyo rin ba napunta si Amy? Kasi idol niya kasi sabi niya. Idol niya rin eh. So si doktora, yan talaga ang eksperto niyan. Kung gusto niyo magpaayos ng magandang ilong, magpaayos ng magandang labi, magpaayos ng magandang hugis ng mukha, tawagan niyo lang si Doktora Lec Guerrero. At nabitin tayo, kaya dapat may part 2 to si Doktora Lec. At magdadala ng baon nito. Ano? Isample sa'yo. Oo. Sige. Kailangan magdala ka ng baon. Go. Diba? Tsaka yung injection. Go! Ano ba yun? Oo. Yung injection. HPV. Oh, yan. Doktora. Paano yun? Ano? HPV. Papa-inject kami. Hindi, ano yun? In total of 3 to 4 injections. Iba-ibang weeks. Para makomplete. Parang bakuna ng mga bata. Ganun. Kasi meron kaming kasama na nagrereklamo sa ganyan. Ganun. Na daw
Oo eh. Hindi daw gumaling-galing yung kanyang ano. Oo. Hulaan nyo na lang kung sino. So anyway, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pakikinig at syempre huling mensahe ni Dr. Elect. para Huling sa inyo. message ko. Siguro po kung gusto niyo talagang anti-aging, ang first advice ko talaga sa inyo is magkaroon kayo talaga ng routine. Plus, wag niyo kakalimutan ang sunscreen. Yung. At wag niyo kakalimutan dalawin ang salon ni Mike Cervera. Syempre iba po talaga na yung buhok nyo is bagay sa inyo. Yo. Kasi kahit anong ganda nyo, kung ang buhok nyo is walay din Walay po. talaga. Walay. Ano din, tsaka bells din. So kailangan po pumunta kayo sa parlor, Ayaw. sa salon ni Mike Cervera. Ayan. Thank you po. Tax. Yan, so thank you po no sa pagsubaybay sa The Big V. Yan, so shoutout po sa sa pamilya ko. Yan. Yun. Siyempre, shoutout po sa lahat po ng nasa GC ng Mike Cervera followers sa GC namin. Shoutout po si mga Daddy. solid. Sino? Si Daddy. Daddy. Si Daddy ko. Shoutout mo. Ay, shoutout Daddy, Mami. Kamusta po kayo? Kita-kita po tayo soon. At syempre, sa susunod po na Sabado, kita-kita po tayo, parehas po na oras hanggang alas 4, alas 5 hanggang alas 7 po kami rito. Tuwing Sabado po yan. Kita-kita po tayo. Our beloved Boss Mike.